Tawagin mo akong Mike. Itong kwentong ito dapat ilang taon na ang nakalipas. Pero all those years, pinili kong manahimik. Hindi dahil natatakot ako, pero dahil walang handang maniwala. Ngayon, kapag natapos na ang lahat, naglakas loob akong ibuka ang aking bibig. At kung nakikinig ka dito, tanungin mo ang iyong sarili. Nakarating ka na ba sa isang masikip na restaurant at nagtaka bakit napakasikip? Dahil ba sa masarap na pagkain? O dahil ba sa isang bagay na hindi nakikita ng mata? That year, kakagraduate ko lang ng high school. Ang aking pamilya ay mahirap. Hindi ako pumasok sa universidad. Iniiwan ang aking lugar sa aking mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Naglibot-libot ako para maghanap ng trabaho hanggang sa nakilala ko si Lucio, isang magalang, malambot na lalaki. Nakasuot ng malinis na damit tulad ng may-ari ng isang 5-star restaurant. Sinabi niya sa akin, "Need someone to help and lay karinderya. Pagkain, tirahan, sweldo. Gusto mong pumunta?" At sumunod naman ako. Hindi ko alam na pumapasok ako sa isang lugar kung saan pati ang dyablo ay yuyuko. Ang karinderya ni Lucio ay hindi katulad ng ibang lugar na nakita ko. Isang 2 palapag na gusali, puno ng mga tao. Dumating at umalis ang mga customer na parang kuyog ng mga bubuyog. Mukha namang nasisiyahan ang lahat, tinatango-tango ang kanilang mga ulo sa umuusok na pagkain. Sa sandaling iyon, nagtaka ako. Napakaswerte ko ba? Ngunit sa kaibuturan ko, naramdaman kong may mali. Sobrang mali. Sa unang araw, isa lang ang sinabi sa akin ni Lucio. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang bababa sa basement. Akala ko ito ay isang imbakan ng pagkain o isang pahinahan. Ngunit hindi, laging nakalock ang pinto. At noong gabing iyon nang ang lahat ay tulog na, nakarinig ako ng ingay na nagmumula sa basement. Isang mahinang ungol parang hayop. Ang ingay ng mga paa sa sahig na semento. At ang amoy ng dugo na hindi pa natutuyo. Akala ko guni-guni ko ito. Hanggang sa nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Isang maikling nilalang na may kumikinang na pulang mata. Isang dila na umabot sa baba nito, nilalamon ang bangkay ng isang bata. Mula noon, alam ko, ang karinderya na ito ay hindi lamang nagbebenta ng karne. May inaalagaan siya mula sa impyerno. Sabi nila people tend to overlook the little details. Pero hindi ko. I'm the type of person na laging napapansin ang mga bagay na sadyang binabaliwala ng iba. Siksikan ang karinderya,
Dilaw na dilaw ang ilaw, tahimik na kumakain ang mga customer, kakaibang umaambon ang kapaligiran. Nagsimula akong mapansin mula sa ikalawang linggo. Isang umaga, nang pumasok si Lucio sa shop, may nakita akong pulang mansa sa kanyang sapatos. Hindi malaki, ngunit isang mahabang landas na parang bakas ng dugo. Tiningnan ko ng mabuti. Hindi ketchup, hindi sauce, dugo, sariwa. Pero nung sinubukan kong magtanong, umiti lang siya at naglakad. Napansin kong walang sinuman sa kusina ang nakatingin sa akin sa mata. Nagluto, naglaba, naglinis pero walang nagsasalita. Kahit kapag kumakain ang mga customer, hindi sila ngumiti. Hindi sila nag-usap. Kumain sila na parang nahihipnotismo. Isang magandang babae at kalahati ang nagsuot ng sinigang na parang nawawalang kaluluwa. Isang matandang lalaki ang ngumunguya ng 3 servings ng adobo nang hindi ito ngumunguya ng mabuti. At pagkatapos kumain, tumayo lang sila, naglabas ng pera, at nag-walk out na parang nakaprogram. Gabi. Ang tunog ng hangin. Ang orasan ay umabot ng 2 nakahiga si Mike na nakadilat ang mga mata. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Hindi dahil sa pagod ako. Pero kasi may narinig ako sa basement. Hindi daga. Hindi mga tubo. Pero light scratching on the wall. Mabigat na paghinga. At isang daing na parang may nasasaktan. Gumapang si Mike na binuksan ang pinto sa basement. Makapalang dilim. Isang malansang amoy ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang puting anino ang dumaan na kasing bilis ng kidlat. Hindi ko napigilan. Binuksan ko ang pinto ng basement. Bawat hakbang ay tila mas hinihila ako sa isang bagay na hindi ko dapat malaman. At saka nakita ko. Kumikislap ang ilaw. Isang kubadong nilalang, matatalas na ngipin, katawan ng aso, mahabang kuko. Ang pagkain ng mga bahagi ng katawan ng tao. Dugo, pulang mata. Sigbin. Kalahating aso, kalahating demonyo. Makintab na itim na balat. Mga mata na kumikinang na parang mainit na baga. Puno ng dugo ang bibig. Kinagat nito ang braso ng isang bata. Nasuka ako on the spot. Alam kong baliw ako. Akala ko nananaginip ako. Ngunit ang amoy na iyon ng dugo, ang amoy ng bakal, malansa at bulok ay hindi maaaring panaginip. Nagbasa si Mike ng isang lumang libro, binuksan ang kanyang telepono upang maghanap mga larawan ng mga katutubong nilalang. Hinanap ko.
At alam ko, ang nakita ko ay si Sigbin, isang katutubong nilalang mula sa rehiyon ng Visayas. Sinabi ng mga tao na kumain ito ng mga bata, at inialay ang dugo nito sa may-ari nito kapalit ng swerte at kapalaran. Ang ilang mga lugar ay nagsabi na ito ay parang paniki. Ang iba ay inilarawan ito bilang isang walang tainga na aso. Ngunit ang karaniwang punto ay, ito ay isang bangungot. Nabuhay sa laman ng tao. Pinagsilbihan ang may-ari nito. Hindi mayaman si Lucio dahil marunong siyang magluto. Mayaman siya dahil nagpapakain siya ng mga demonyo. At ang restaurant na yon ay ang bibig ng demonyo. At ako isang maliit na dilalang doon, naghihintay na makagat. Hindi ko na alam kung sino ang kakapit. Ang lugar kung saan ako nagtrabaho ay isang impyerno na disgist sa pamamagitan ng amoy ng usok ng pagkain. Ang amo ko ay isang lalaking nakipagkasunduan sa isang nilalang mula sa dilim. At ako, bata pa lang, walang naniwala, walang nakinig. Pero ang tatay ko naniwala siya. Sinabi niya sa akin na maghanap ng isang lalaki na nagngangalang Karando, isang albularyo na nakatira malapit sa ilog, na nakita ang walang nangahas na makita. Wala akong pag-asa hanggang sa pumasok ako sa kanyang lumang bahay. Sa loob ng bahay ni Karando, ang madilim na dilaw na liwanag, puno ng mga banal na estatwa, mga herbal na kaldero, at mga nakasabit na anting-anting. Hindi masyadong nagtanong si Karando. Tiningnan niya lang ako at sinabing, "Nakita mo na, hindi ba?" Tumango ako. Inabot niya sa akin ang isang kwintas ng mga ugat na nakabalot sa itim na abo sa isang oilcloth. Isuot mo ito. Hindi para protektahan ka, pero para hindi ka nito makita. Tapos sinabi niya sa akin, simula pa noong unang panahon, naniniwala ang mga Bisaya na si Sigbin ay isang demonyong nag-ingat ng kayamanan. Tuwing kabilugan ng buwan, pinapakain ito ng dugo, ang dugo ng mga buhay na tao o mga bangkay na hindi nilalamig. Bilang kapalit, ang mga tagapag-ingat nito ay aani ng walang katapusang kita, kasama ang mga bisitang dumadagsa sa kanila at hindi mabilang na pera. Ngunit ang presyo ay ang kaluluwa ng mga tagabantay mismo. At kapag nagawa na ang kontrata, wala nang babalikan. Tumayo si Mike, hawak ang kwintas, nagpa siyang magsindi ng apoy. Alam ko hindi ako mabubuhay ng matagal kung maghihintay ako. May kailangan akong gawin. Susunugin ko ang impyernong iyon. At kung ako ay namatay dahil dito, hindi bababa sa hindi ako mamamatay sa katahimikan. Lihim na nagtago si Mike ng isang lata ng gasolina, binasa ang sahig ng basement sa isang tahimik na gabi. Umuungol ang musika, bahagyang nanginginig ang kamera sa bawat hakbang. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Sinusubaybayan ko ang oras. Naalala ko ang bawat maliit na tunog.
Nang umabot ang orasan ng 3 ang sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagsindi ako ng posporo. Sumabog ang apoy sa mga bitak sa sahig. Nataranta si Mike at tumakbo pabalik. Bumukas ang pinto ng basement. Isang malakas na sigaw mula sa nilalang sa ibaba. Narinig ko itong umungol. Hindi ito tunog tulad ng isang hayop, ito ay parang kaluluwa ng isang tao na sinusunog ng buhay. Lumabas si Sigbin, isang kahindik-hindik, umuusok na figura, kumakamot sa baldosa na sahig, mga mata na kumikinang na parang 2 flashlight sa isang libingan. Tumakbo si Lucio. Siya ay sumigaw, ngunit hindi niya ako nailigtas. Sinigaw niya ang pangalan ng nilalang na parang isang alagang hayop. Huwag! Anak ko siya! Ngunit hindi nakinig ang halimaw. Tumalo ng nilalang kay Lucio, kumagat at pinupunit. Nadistorbo ang mukha ni Lucio sa tunog ng apoy. Napasigaw din si Sigbin habang nasusunog siya hanggang abo. Tumayo ako doon, natulala. Nasaksihan din ng iba pang kasamahan ang lahat. Walang sinabi. Walang nagtanong kahit ano. Ang alam lang namin ang katotohanan ay nabaho na sa apoy. Nag-imbestiga ang pulis, walang nakitang malinaw na ebidensya. Walang nangahas na magtapat ng anuman. Tahimik na umalis si Mike. Sinunog ko ang lugar na yon. Alam ko, masasabi ng batas na kriminal ako. Pero kung hindi ko gagawin yon, ilang bata pa ang mawawala. Ilang tao ang kakain ng laman ng tao nang hindi nalalaman. Pagkatapos ng sunog, akala ko tapos na. Bumalik ako sa aking bayan. Pinakasalan ko si Melba, ang babaeng minahal ko simula nang mamitas ako ng gulay sa palengke. Nagpasya kaming magsimulang muli sa pinakakaraniwang paraan na posible. Nilinis ni Mike at ng kanyang asawa ang bagong lugar, pininturahan ang mga dingding, inayos ang mga kaldero at kawali. Dumaloy ang sikat ng araw, sumisimbolo ng pag-asa. Nagbukas ulit kami ng maliit na karinderya. Hindi gaanong kapital. Walang mga espesyal na lihim. Ngunit sa pagkakataong ito, walang basement. Walang Lucio. Walang Sigbin. Ako lang, Melba at ang mga pangarap ng 2 tao na nakaligtas sa impyerno. Pagkatapos ang mga bagay nagsimulang maulit. Una ay ang bulungan sa kusina. Akala ko si Melba ang nasa telepono, pero pagpasok ko, naghuhugas siya ng pinggan, walang hawak. Pagkatapos nagsimulang umalis ang mga customer. Nang hindi sinasabi kung bakit. Isang matandang babae, nakakakuha lang ng kutsara, ay sumigaw. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Ngunit walang nakatayo malapit sa kanya. Naninginig siya at umalis, hindi na bumalik. Tumingin si Melba sa salamin sa kusina sa likod. Sa likod niya,
may dumaan na madilim na anino, pero paglingon niya, wala. Nagsimulang mahirapan sa pagtulog si Melba. Sabi niya minsan sa salamin, may kamukha ko pero hindi ako. Alam niya dahil wala itong anino. Naging tuyo si Mike, pinipigilan ang kanyang emosyon. Akala ko sinunog ko lahat. Ngunit hindi sinunog ng apoy ang puot. At ang natira ay hindi isang demonyo. Ito ay isang tao. Nagpunta si Mike sa ibang albularyo, mas matanda, mas tahimik. Hinalo ng matanda ang abo, ibinagsak ang insenso, at tahimik na umawit. Sinabi ko sa kanya ang lahat. At isang paungusap lang ang sinabi niya. Ang sumpang ito ay hindi nagmula sa dyablo. Nanggaling ito sa selos. Albularyo bulong. May nagtatrabaho sa'yo dati. Pinaalis mo sila. Hindi sila pinabayaan. Hindi ka nila pinatay dahil hindi sila nangahas. Ngunit sinumpa nila ang iyong restaurant. At ang sumpa na iyon dumidikit sa kahoy, sa tubig, sa mantika, lahat ng bagay na hinawakan mo. Nabulunan si Mike, parang may naalala. Hindi ko maalala kung sino. Pero naalala ko minsan, sinibak ko ang isang empleyado dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Hindi niya ito tinanggihan. Umiti lang siya at sinabing, magkikita pa tayo sa dulo ng lahat ng ito. Nagpupunas ng sahig sina Mike at Melba nang mahulog ang isang kawali mula sa estante sa kanilang paanan at lumitaw ang isang puting figura sa usok mula sa kusina. Cut to quick, nakatayo si Mike sa gitna ng bahay, dilat ang mga mata. Nanginginig si Mike, mabilis at apurahan ang kanyang mga salita. Isang araw ang lahat ng kaldero at kawali ay nagsimulang nanginginig ng sabay-sabay. Nakarinig kami ng kalabog sa pinto, pero pagbukas namin walang tao. Tuwing gabi, isang tinig ang tumawag mula sa kusina. Alis na kayo. Hindi kayo dito dapat. At napagtanto ko hindi kami welcome. Hindi sa pamamagitan ng lupa. Ngunit sa malupit na alaala ng isang taong nakatayo rito. Nagwiwisik si Mike ng asin sa paligid ng kusina, sinunod ang utos ng albularyo. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay bumalik ito. Ang sumpa ay hindi sinadya upang patayin ako. It was meant to make me fail. It was meant to make me never successful in my own dream. Malamig ang boses ni Mike, parang tinatanggap. May mga tao. Hindi nila ako kailangang patayin ng kutsilyo. Nakatayo lang sila sa malayo at hilingin sa akin ang walang hanggang kapahamakan. Isinara ni Melba ang tindahan sa huling pagkakataon, umiiyak. Tumingin muli si Mike sa malamig na kusina,
Ang mga ilaw ay kumikislap sa huling pagkakataon. Sa labas ng pinto, may nakatayong figura nakatalikod sa kanila. Sarado ang pangalawang restaurant. Hindi dahil sinabi ng mga customer na ito ay masama, pero dahil may nagtanim ng lason hindi sa palayok, kundi sa ating kapalaran. At kaya lang natin itong lunukin, araw-araw, gabi-gabi. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit isang umaga, habang kumukulo ako ng tubig, sinabi ni Melba sa akin, "Kuya, may nakikita akong tao nakatingin sa amin mula sa kabilang bintana." Tumingala ako at naroon ang pamilyang Cortez. 3 tao. Walang ngiti. Walang bati. Nakatingin lang. Ang pamilya Cortez, ama, ina, anak, palaging nakasuot ng lumang damit, kakaunti ang pagsasalita, hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman, ngunit laging nagluluto ng mainit na pagkain, hindi sobra, hindi sapat. Nagsimula akong makapansin. Ang kanilang restaurant ay hindi kailanman masikip, ngunit hindi nagkukulang ng pagkain. Hindi sila pumunta sa palengke. Hindi sila nag-order. Hindi sila nagluto. At gayunpaman palaging sapat. Nag-alinlangan si Mike, nag-aalinlangan. One time, niyaya ko ang anak nila na maglaro ng basketball. Tumingin lang siya sa akin at bahagyang umiling. Hindi nagsalita, hindi nakasimangot. Parang hindi siya makapagsalita. O ay hindi tao. Gabi. Palihim na dinampot ni Mike ang isang bag ng asin at iwinisik ito sa paligid ng bahay ng Cortez. Noong gabing iyon, may ginawa ako na maaaring magpatawa. Pero hindi ako natawa. Nagwiwisik ako ng asin sa paligid ng bahay nila. Hindi para itaboy ang masasamang espiritu, kundi para subukan. Nagwiwisik ng asin si Mike. Namatay ang mga ilaw ng bahay ng Cortez. May magaan na yabag. Nakaawang ang bintana. Isang maliit na sumisitsit na tunog ang lumabas, na parang nag-aapoy ang hininga mula sa asin. Nakita ko ang mga paa ng ina ay umatras, mabilis at madalian. Hindi dahil sa takot, ngunit para silang nasusunog. Alam ko epektibo pa rin ang lumang spell. Kahit na nakalimutan na ng lahat. Bagong karakter, Mang Floro, isang matandang lulong sa alak at madalas na gumagala na may dalang kutsilyo. Akala ng lahat ay baliw si Ginoong Floro. Ngunit isang gabi, nakita ko siyang humihila ng isang malaking sako mula sa kabubatan sa likod. Sa loob may kumikiliti. Tanong ko at isang paungusap lang ang sinabi niya. Kung gusto mong malaman kung anong lasa ng hustisya, tikman mo ang karne ng demonyo. Climax, mabilis, mausok na eksena. Sinundan ni Mike si Floro. Nakita niya ang isang lumang katawan, mahahabang kuko, buhok na kasing puti ng dayami, isang matandang aswang na nakatali, itinapon sa kusina. Si Mike ay nasira, natakot, nagising sa moral. Sila nagluto nito. Gupitin, pinutol, inatsara, pinakuluan, nilaga.
At ako nakatayo doon, hindi alam kung ano ang gagawin. Tama ang pagpatay ng aswang. Ngunit ang pagkain nito ibaba ito. Nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip kung saan ako ang demonyong pinupunit, mga piraso ng laman na inihahain sa mesa. Nagising ako may dugo sa kamay ko. Hindi dugo ng ibang tao, ngunit ang dugo ng aking subconscious. Naamoy ko ito. Hinawakan ko ito. Kahit hindi ko nilunok, dinala ko pa rin sa loob ko. Biglang nasira ang karinderya ng pamilya Cortez pagkatapos ng ilang buwan. Walang nakakaalam kung bakit. Wala nang nabanggit ulit. Malungkot ang boses ni Mike, tahimik, hinihila ang bawat salita. Nabasag ang karinderya na yon. Walang nakakaalam kung bakit. Walang nag-ulat nito. Walang nangahas magtanong. Inayos ni Mike ang kanyang mga gamit. Tumingin siya sa labas ng bintana. Bahagyang umindayog ang isang upuan sa kabila ng kawalan ng hangin. Isang maliit na figura ang lumitaw sa salamin, dumausdos. Umalis ako. Ngunit ang iba sa akin nanatili. Sa kusina. Sa kaldero hinalo ko. Sa mata ng taong minsan kong pinagdudahan. At sa tanong, kung ang pagkain ng mga demonyo ay nagtataboy sa kadiliman, kung gayon tao pa rin ba tayo? May mga katotohanan na walang kailangang paniwalaan. Basta huwag kalimutan,